Good day, everyone. Now, for our lesson number 3, we're going to talk about the parts of the keyboard and then the keyboard shortcuts. So, let's begin with the parts of the keyboard. Makikita niyo dito sa screen ninyo. So, meron tayong iba't ibang klase ng or iba't ibang parts ng keyboard na pwede naman. First, we have the escape key, the function keys, the backspace, the navigation key, or yung tinatawag po nating editing key. And then we have the numpad, the numeric key. We have the directional keys or yung arrow keys. Meron din tayo dito sa baba na Alt key, Windows key, and then the control key. So, lahat ng yun is babaliwanag natin kung para saan ba siya ginagamit. So, first, we have the Alt key. So, the Alt key, yung tinatawag natin Alter, a computer key that you press together with another key so that the other key does something different from what it usually does. It can also refer to its key simple as out. So, si out, pakitandaan, si out, si control, si function key, ay ang mga ginagamit natin para gumana kapag meron tong kasama. So, may press together tayo. So, gagana po ito kapag meron silang mga kasama additional keys. Let's say, for example, alt tab. So, si alt tab, gagana siya using like this. Makikita niyo sa screen niyo na maglilipat-lipat tayo ng another tab. So, ibig sabihin niya, that is alt. Okay, so balik na. We have the arrow keys. Si arrow keys, makikita ninyo, for computer keys marked as up, down, left, right. So, ginagamit mo siya para mapagalaw natin yung mga cursor niya. Next, si backspace. Backspace, the key that you press on a keyboard to move one space backwards in a document. So, ibig sabihin, ito din yung nag-remove ng character. So, refer to this example. So, meron tayong sample keyboard na nandito. So, si backspace yung ito po. May word na backspace. So, yung ibang mga keyboard, ang mga itsura ng backspace nila is yung parang arrow. So, arrow key na going to left. So, ang nagagawa ng backspace ay nabubura lahat ng mga characters natin going to left side. Okay? And then next, caps lock. Caps lock a key on computer keyboard that makes all the keys produced in capital letters. So, meaning, hindi na tayo kailangan pang mag-hold sa shift. For example, punta tayo dito sa Microsoft Word. Itong title natin, The Transformative Power of Information Technology. Ito ay nakasulat ng caps lock. And then, kapag gusto natin magsulat pa ng panibagong word dito, so i-on lang natin si caps lock. So, for example, hello world. So that is in capital lock. So that is our capital letter. So that is caps lock. So next, we have the enter key. So naulit lang si caps lock dito. So enter key, a key on computer keyboard that makes the computer perform an action or start a new line. So ibig sabihin dito, makapag-perform siya ng action, ibig sabihin, you press the enter key or start a new line daw kapag nasusulat. Ano ba yung new line? For example, dito sa ating linya na to, so hello world, para bumaba yung cursor natin or yung tinatawag natin insertion point, we click enter lang. So yan, bumaba na siya. Makakapag-start na tayo ng panibagong linya. So that is pressing the enter. Next, we have the control key, a computer keyboard that is used in a combination with another keys for doing particular operation. This key is usually marked as CTRL, abbreviation natin sa control. Control key on a computer keyboard. So, saan po natin makikita yan? So, let's say for example, sa mga keyboard na meron tayong control. So, ito po yan. Pakitandaan, si control po ay makikita po natin sa end ng ating keyboard, sa pinakadulo. So, ito yung isa. And then, usually, lagi siya ay pareho. Kanan at kaliwa, meron tayong control, and then control.
So si control, ginagamitan natin siya para sa mga shortcuts natin. Let's say, for example, control plus letter C, that is control C. Control victory, that is for pasting. So control C and then control V, the different controls or shortcuts. And then next we have the delete. So delete key, sabi dito, a computer key that removes character. This key, sometimes simple, referred as to del. So for example, dito sa mga keyboard natin, nasaan mo si delete? So eto si delete. So ano ang kaibahan ni backspace and then ni delete kapag tayo ay nagpe-perform sa Microsoft Word? So for example, ayan, dito sa ating example, so meron tayong hello world. Kapag kinlik natin si backspace, mapapansin nyo, nabubura lahat ng letters natin na nasa kaliwa, ang kaliwang side ng screen. Pero naman, kapag tayo po ay nagkiklik ng delete, so ililipat ko lang ng cursor dito sa gitna. So pag kinlik natin yung delete, mapapansin nyo, nabubura lahat ng nasa right side. Okay, lahat ng character niya sa right side. So that is pressing that delete. Kapag backspace naman, lahat ang nasa kaliwa. Okay, so that is simple difference natin ng delete and then ng backspace. Pero parehas siya na ang function nila ay nagre-remove ng characters. So proceed tayo. Next, we have the escape key. Sa escape key, pakitandaan, meron po itong tatlong function lang. So una, stop an action, leave a program, and then return to previous menu. And then this is usually marked as ESC or yung pinaka-taas. So ito yung keyboard natin, yung pinaka-taas sa kaliwa. So this is the escape. Okay, and then next we have the function keys. Function key, a special button on a computer keyboard that is used for a particular operation in a program. The keys near the top of the keyboard marked as F1 to F12 are the function keys. So, ibig sabihin nito, from F1 to F12, so meaning we have the 12 function keys na applicable sa ating lahat ng keyboard natin. Example, magtatagpuan natin lahat ng function keys natin sa hilera po ng escape. So that is F1, F2, F3, F4 hanggang F12. Okay, so that. Makikita niyo siya lang lahat sa pinakataas. Next naman, aside from function keys, meron tayong numeric keypad and then the numlock. So, aside natin numeric keypad, the part of the computer keyboard to the right of the main keys that has keys with numbers on them. So, nasaan po yun? For example, ito yung ating mga keyboard. So, ang numeric keypad po ay itong lahat ng nasa. So, meron tayo dito sa ating keyboard, merong number sa taas. Meron din tayong nasa. Pero ito po ay mas mabilis nating nagagamit dahil yung pagkakasunod-sunod ng numbers niya ay by 3. So 1, 2, 3, pakita mo anong numbers nito ay nasa baba ang umpisa ng number 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then yung 0 nasa baba. Katabi ng 0 ay yung period, and then enter, plus, minus, asterisk po, that is referred as multiplication or times. And then yung dash natin is for division. And then meron tayo dito sa pinakataas niya is yung numlock. So ano po si numlock? So dito sa example natin, a numlock, a computer key that you press to make the number keys below it enters and not to be used when moving up and down. So ibig sabihin, hindi gagana itong numeric keypad natin or si numpad kapag hindi naka-on si numlock. Okay. Saan po natin makikita kapag naka-on si numlock? Meron po tayo sa lahat ng keyboard natin is yung itong mga to. Ito po ay mga lights, mga ilaw yan. Kapag ito po ay number 1 niya, so ibig sabihin, naka-on si numlock kapag naka-ilaw. So, dito sa keyboard natin, naka-off siya. Wala siyang kulay green na ganyan. So, ibig sabihin, naka-off yung numlock. Ngayon po, kapag nagamit niyo po si numlock or pinindot niyo si numlock pero naka-off siya, ang magiging
A function lang yan is arrow up and down. So makikita niyo pa dito, sa numlock merong up, down, right, and left. So ang magiging function lahat ng number na to ay magiging directional keys. So mamumove lang na yung cursor nyo or yung page ng papel ninyo. Hindi siya magtitipa or magpo-produce ng numbers kapag naka-off si numlock. Again, paano natin siya ma-on? I-click lang natin yung numlock and then makikita niyo po dito sa taas is nakailaw na siya. Okay? So, ito po ang kabila. Itong letter A na to na may kulay na green. Ibig sabihin po niya, naka-on naman si caps lock. Diba? Makikita natin kapag kinlik natin itong si caps lock, makaka-uppercase lahat ng letters natin. So, para makita natin yan na naka-indication na naka-on si caps lock, naka-ilaw siya. So, ganun lang siya. Ito ay for numlock and then for caps lock. So again, balik tayo dito and then we have the shift. Ito naman, si shift daw, you press on the computer keyboard, then when you want to write a capital letter. For example, dito sa ating word, kapag gusto lang natin magsulat ng capitalize na isa lang, so i-click lang natin si shift. No? Example, in the contemporary world, so balik lang natin sa size natin na 11. So, nakita nyo yung word na in, capital yung first letter. So, I click the shift plus yung letter na ika-capital. Ano yung kaibahan niya sa caps lock? Kasi caps lock ay lahat ng letters ay naka-capitalize. Pero kapag si shift, this is using caps lock. And then kapag naman using shift. Ito, naka-hold ako sa shift. And then yung letter natin gagawin uppercase. So, hello. So, this is using shift P. Okay, so first letter lang. Or kahit saang letter. Basta naka-hold ka kay shift, makakapitalize siya. Ito. So, next. So, we have the space bar. So, alamin natin lahat ito. The space bar, lahat ng mga keyboard natin sa my cellphone, meron yan. Sabi dito, the long narrow bar at the front of a computer keyboard that you press to make a space between the words when you are typing. So, syempre, kapag nagsusulat tayo ng words, hindi naman yan magkakatabi. So, kailangan niya may space. So, makikita nyo, this is a long narrow bar daw. So, pinakababa at nakagitna siya. Pero nasa baba. So this is the space key. And then next we have the tab. Computing a button on a computer keyboard or typewriter that you press to move several spaces along the same line. So meaning, for example, nandito tayo sa Word, kapag gusto natin siyang i-indent, i-click lang natin si tab. Si tab yan, na-indent na natin yung ating mga words. So, pansinin na rin po, kapag nag-click tayo ng tab, ang namumove lang yan is 1/2 or 1/2 inch lang yung namumove niya dito sa ating mga words. Paano po natin malalaman na ito ay 1/2? So, makikita niyo po dito. So, sa ruler part natin, merong mga numbers. So, ito ay 1, 2, 3. So, ibig sabihin yan by inches. So, ito ay 1. So, kalahati lang ni 1 yung na-produce at tayo ay naka-align dito sa tapat ng ruler natin. So, ibig sabihin, between this space hanggang dito ay 1/2 inch lang siya. So, again, si tab kapag click mo, nakakapag-indent tayo ng 1/2 inch. Next, we have the last one, the character set. Character set, a complete set of letters, numbers, or symbols that can be used by a computer. So, meaning, character set, or tinatawag din po natin na alphanumeric set, is itong buo na ito. So, start tayo dito sa symbol na ito, and then 1, 2, 3, 4, 5, hanggang backspace, up to here na control isang buong rectangle na ito. So that is what you call the
character set or alphanumeric. Bakit alphanumeric? Kasi from the word alpha, that is alphabet, and then numeric, we have the numbers. Okay, so again, ito isang buong rectangle na to. This is what you call character set or alphanumeric set. So, pakitingnan yung mga keyboard. So, makikita nyo, this is the character set, the function keys, the escape button, the navigation or editing keys, the directional or arrow keys, and then the number pad or numeric keypad, and number lock. Okay, and then sa baba, we have the control button, both end natin ng character set. So this is control button, and then the control button then. We have the Win. So what is Win? This is Windows. And then this is Alt. Pansinin niyo po, si Alt lagi ay nasa dulo ng magkabila ng spacebar. And then we have Shift. Si Shift ay magkabilang dulo din ng ating character set. We have Caps Lock. And then sa kabilang dulo ni Caps Lock, we have the Enter. And then si Tab. And then si Backspace. Okay? So that is all for the parts of the keyboard. And then next lesson is the control keys.